I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best, mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Nako, it's another good news for everybody. Since na umupo si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, kung natatandaan nyo yung mga in-upload kong video, yung mga kababayan natin na convicted dyan sa Middle East, talaga namang grabe. Talagang naisasalba sila ng Marcos administration. Ito na naman, mga bes, ha? So, dahil dito guys, no, diba lumabas yung balita na nakulong ang 19 na mga Pilipino OFW dyan sa Qatar dahil nga sa rally nila pagsuporta kay dating Pangulong Digong. So, ito, no, nakakalungkot din naman mga kababayan, pero wag kayo, wala naman ibang makakaligtas sa mga yan kundi si PBBM lang eh. Bakit kanyo? Ito lang tingnan nyo. Siyempre, sa pamamagitan ng pakikiusap niya, yan po ang hindi natin nakikita. Ang galaw ng Pangulo, tahimik lang po yan, pero gumagalaw ng tahimik. Hindi naman kasi mahiling selfie sa social media o magkukuda-kuda. Hindi basta lang magulat na lang tayo na may pinopost na ito po ang magandang nangyari na nagawa ng Marcos administration. Ano man ito guys, ito. Sabi po dito, ayan sabi dito mga kababayan, 115 convicted Pinoys lalaya na. Gay. Nako, grabe Congratulations po sa ating mga kababayan. Pag nandiyan kayo sa ibang bansa, gumawa kayo ng magandang magandang memories sa bansa na pinagtatrabahoan nyo, para nang sa ganun lalo sila mag-iinganyo na kumuha ng mga trabahador sa kanilang bansa galing sa Pilipinas. Kanya lang, hindi naman lahat ng Pilipino ay mababait. Iba, tulad niya, 115 convicted Pinoys, lalaya na. Dapat, alam nyo, nagtatrabaho kayo sa ibang bansa para sa pamilya nyo, hindi yung gumawa ng kalukuhan, di ba? Magandang balita ngayong Hulyo, month of Ramadan, lalaya na ang 115 convicted Filipinos sa United Arab Emirates. Biro mo, yung bansa na yan, talagang mahigpit ang batas dyan, guys, no? Huwag nyo igaya sa Pilipinas, no? Delikado kayo talaga. Yung mga yan, walang patawad, Matapos bigyan ng pardon ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, bunga ito ng magandang ugnayan ng Pilipinas at Emirates sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayun po ang maganda kay PBBM. Grabe kasi itong napaka-friendly talaga itong Pangulo na ito, sa totoo lang. 'Di ba? Pinasalamatan ni PBBM si President Al Nahyan dahil sa napakaganap pangyayari na ito sa ilalim ng administrasyong Marcos. 143 na Pilipino ang napagkalooban ng pardon noong nakaraang taon. You see guys, hindi including ito tuloy-tuloy ang magandang foreign policy natin at ito'y nagbubunga ng maayos na standing sa international relation. 'Di ba? Napaka-importante po ito. At napaka-importante din po ang Interpol, na kung saan tayo po ay membro diyan. Kaya nga 'di ba, sa pamamagitan ng Interpol, yan po, nahuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ang hindi naintindihan ng mga DDS. Ang akala nila pinayagan ni Pangulong Marcos Jr. na sabi nila bawal sa batas. Paano sasabihin nyo bawal sa batas yun? Kaso na ni Digong 2017 yan. So ibig sabihin pasok pa rin sa jurisdiction ng ng ICC. 'Di ba? Mahabang proseso sa pag-imbestiga yan. Nagkataon lang ngayon lang sa Marcos administration na implement yung warrant of arrest. Tapos isisisi nyo sa kanya. Itong mahirap mga kababayan Dalawa po ang kalaban ni PBBM. 'Di ba? Sino po ang nagsampa ng kaso? Ang Dilawan. Si Trillanes, Dilawan yan 'di ba? Correct me if I'm wrong. Makabayan Black. Sila.
Ngayon, sila ang nagsampa ng kaso. Sinong napagbuntunan? Si PBBM. Hindi kayo naloka. Ay, ewan ko sa inyo. So, yan guys. So, tingnan nyo ito. Buong bansa magdiwang sa 115 convicted Pinoys. Lalaya na. Siyempre, lalaya na yan. Bunga ng matatag na ugnayan ng UAE at Pilipinas. Agay. Para kompleto detalyado guys. Ito po yung nakapost na nagpapasalamat po ang ating mahal na Pangulo dito sa bansang United Arab Emirates. Sa ating mga OFW naman, gumawa naman kayo kabutihan. Lagi nyong nilalagay sa kahihiyan ng bansang Pilipinas. Kayo naman, oo. Katulad yan, dito sa Qatar na ito, nagpo-protesta sila. Binalaan na pala sila, pero ginagawa nila pa rin ang mga hindi dapat gawin. Alam nyo guys, sinong dapat na sisihin? Isisisin nyo na naman kay PBBM. Samantalang kagagawa nyo, ang tatanda nyo na, hindi kayo batang maliit. Para hindi alam kung anong dapat gawin o anong tama o mali. Ang tatanda nyo, alam nyo ang mali, ginagawa nyo pa rin. Ngayon, sino ang nalalagay sa alanganin? Kayo. Natutulungan ba kayo ni Sara Duterte? Hindi, inisnab nga kayo eh. Ni Digong. Saan? Wala. 'Di ba? As in wala. Yung kay Meridian Veloso nga eh. Sino nakapagpapauwi sa kanya sa Pilipinas na ngayon nasa correctional? Ang Marcos administration, 2 presidente dekada na eh. Hindi pa naipauwi-uwi. Si Digong sabi niya, bahala na lang daw ang ng bansang Indonesia kung bibitayin nila. 'Di ba? Alam niyo po 'yan. Pero si BBM hindi, nagpupursige talaga. Nagkikiusap. Mabuti nga pala kaibigan nitong Pangulo na ito eh. So dahil dito mga kababayan, basahin ko ito para hindi sabihin fake. Alam nyo naman ang mga didilis, kahit sabihin mo totoong video, totoong news. Nga, sabi ng mga didilis, kahit totoong news yan, ginagawa nilang fake news. Pwede kayo naloka. Kahit sabihin mo may link, sasabihin nila fake news. Palibasa gawain kasi nila yan. Ito, panoorin nyo ito. Basahin ko, okay? Sabi dito guys, basahin, pinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat kay Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at UAE matapos sa pagkaloob ang pardon sa 115 Pilipino ngayong Ramadan. Wow. It's a blessing sa atin. At least makakawi sila guys. Makapiling ang kanilang mga pamilya. Pero ang tanong, makakabalik pa kaya sila? Palagay ko parang hindi na, no? Kasi may kaso na sila dyan. Unless lang kung mag-apply sila sa ibang bansa, pwede. Ang masaklap kung ban sila. Di ba? So, sure yan. Abangan natin ang pag-uwi nitong 115 na Pilipino. Statement by the President Ferdinand R. Marcos Jr. on the UAE pardon of the 115 Filipinos for Ramadan and Eid al-Fitr. Tama ba? FITR. Yun na lang. Sabi po dito, the UAE ambassador in Manila has personally informed us that for this season, Ramadan and Eid al-Fitr, tama ako guys, correct me if I'm wrong, pagbasa, baka pagalitan tayo ng mga Muslim, yung Eid al-FITR or Fitr. Correct nyo ako. No less than 115 convicted Filipinos have been set free. Wow, social. We recall how the UAE pardoned 143 Filipinos for the last year's Eid al-Adha and 220 on the occasion on their National Day. Tingnan nyo guys. Ang dami. Biro mo yun. Kadaming mga Pilipino na bigyan ng pardon. Yung mga ugali nyo kasi baguhin nyo pag nasa ibang bansa kayo. Hindi parang parang minsan ang ibang ugali ng ibang Pilipino, ugaling askal no? Bara-bara, hindi alam kung ano ang batas sa ibang bansa o anong pagkakaiba sa batas natin. Kaloka. Sabi dito, this gesture is a reflection of our countries, especially a special partnerships as embodied in the nearly 1 million Filipinos who have made the Emirates their home
and in the warm personal friendship and mutual respect between myself as the leader of the Filipino people and Sheikh Mohammed as the leader of the Emirates. And on behalf of the Philippines government, we extend our sincerest thanks to the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ang haba pangalan, for this compassionate act. As the Philippines celebrate this momentous occasion, both nations reaffirm their commitment to strengthening bilateral relations, ensuring that such act of kindness pave the way for continued cooperation and understanding in the years to come. Yan po ang mensahe po ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Guys, ano po ang kapalagayan nyo? O, diba? Congratulations po, sa ating mga kababayan, nabigyan sila ng pardon, na sana po learn and lesson naman sa buhay po natin. Pag tayo po gumawa ng kamalian, wag na natin balikan po yun. Ang nakataya dito kasi ang pamilya po nila Sila po ang nandoon nagtatrabaho para sa pamilya. Pero ano po ang nangyari? Mahabang panahon yan. Biro mo, 115 convicted Pinoys. Sa mga panahon na yan, nagpapapadala pa ba sila sa kanilang pamilya? Hindi na. Kasi nasulog sila ng kulungan. Tulad na yung nakulong sa Qatar. Di ba? Nakulong sila sa Qatar dahil sa protesta nila dito sa pagsuporta sa dating Pangulong Duterte. Ito po ang nakakalungkot, Kumbaga, mas sinusuportahan mo ang taong kriminal kaysa yung mga namatay sa Ijeke ng mga inosenteng mga Pilipino. Grabe. 'Di ba mga kababayan, nakakasakit lang dahil lang po na obses ka, panatiko ka sa isang politiko. Grabe, ang matindi. So, ewan. Tatanong nyo, ano po ang mangyayari doon sa mga na kulong sa Qatar? Nga abangan po natin, sino ba nga ang presidente ng Pilipinas? Natural, siya makikipag-usap. Di ba mga kababayan? So yun guys, Again, congratulations sa mga 115 na Pilipino na napardon. Learn and lesson po sa inyo yan. Hindi lang po yan sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Middle East all over the world. Ay focus lang kayo sa work ninyo. Kung may gulo, ay tumakbo na lang kayo, wag na kayo makisali. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.